Sa simula't sapul, ang panahon ng Kabyawan ay hindi kailanman naging panahon ng kasaganaan para sa mahigit na 5,000 katulad kong manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Tone-toneladang tubo ang aming tinatabas at ipinapasan mula sa tubuhan papasok ng sentral. Naglalawa ang malapot na pulot sa mga tambuhalang kawa ng boiler. Katumbas ng libu-libong mga sako ng refinadong asukal ay sanlaksang tubo para sa asenderong kuwangko. At sa dakong huli, ang aming mga pawisang noot bisig ay aaluin ng tuyong sapal o di kaya'y ng isang pirasong papel. Ngunit ang aming mga nag-aalimpuyong sikmura ay hindi kayang linlangin ng minatamis na mga pangako. Sa araw na ito, ating itinirik ang huwelga sa kadahilanan ang ating mga karapatan ay pinagkakait ng pamilyang Kuwangko. Kung strike na lang, yung pinakauling sandata namin, strike na lang. Handa na siguro kami dahil talaga kapit patalim na kami, gutom na yung tao. Kaysa mamatay ka ng hindi lumalaban, mamatay ka ng lumalaban. Bawat sipag, bawat lakas ay umaklas. Isang araw na lang ang trabaho namin dito. Gusto pa namin, wala na. Unti-unting itong nagpapalit ng mga modernong makina. Galing sa manual tungo sa mechanical. Nung mag-mechanical, mas maraming natatapos naman yung makina. Ang problema doon, nawawalan ng unti-unti ng trabaho yung mga modernong. Katulad po nito, taghirap, isang araw, isang linggo. Halos 3 buwan na po akong hindi nagtatrabaho, gawa ng management ng mga pamilyang Kuwangko na tinanggal daw kami. Ay, pinalagiltaw po na lugi daw siya, pero nakikinabang naman. Wala mang kaso, tinirminate kami, paano? At yung namin, yung hospitalization na sinasabi na rin libre, pero binabayaran namin. In-stop kami. Kung kailan binabago yung mga gamit nilang makina, lalo naman na nagdaraho. Imbes nagaganda yung kabuhayan, lalong pasubsob yung kabuhayan. Dito magpapatrabaho ng isang araw, sunod ng isang linggo. 950 lang yung lalabas. Paano kakain yung maraming pamilya? Sumasahod kami ng 194 minimum, pero isang araw lang yon sa loob ng isang linggo. Ngayon, pag may utang ka ng asukal, sasaklitin yon, matitira sa iyo yung allowance na 9 pesos tsaka 50 centimos. Leticia, tambuyan! 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 Tambuyat, tambuyat! Nauna pa yung kami sa akin. Epekto na rin ito, kasabay na rin yung conversion sa lupa. Yung 1985 na kung saan inaprobaan yung 3,290 hectares na mula sa agricultural tungo industrial. Katunayan, ginawa ng Kuwangko, binaboundary kami. Kung nakita ninyo yung mga no trespassing dyan, talagang katunayan na boundary na yan. Pagdedemolition na sa amin yan. Lahat parang ang barangay, tatanggalin to. Para kukuha sila ng mga investor na mayayaman, tatayuan ng mga pabrika ito. Nawawala na kami ng trabaho dahil lilipat na kami ng ibang lugar. Yung karapatan namin sa lupa, mawawala na yan. Kung talagang sinasabi ng mga Kuwangko na lugi, no? Almost 7 years nang nalulugi, di kung hindi niya na kayang patakbuhin yung korporasyon, ipamahagi yung lupa sa mga manggagawang bukid. Dahil kami naman, sa actual yung beneficiary, kaming nagmamayari sa lupa no? Na matagal nang pinagkahit sa amin. 1963 pa, nandito na ako eh. Mga residente rito dapat makaako ng lupa. Dapat pamahagi yung maluluwang na lupa. Hindi ako marunong sumulat, hindi ko marunong magbasa. Kung ikaw, tatanungin kita, kung ikaw ay nangumersyo, nalulugi ka, at meron kang punan na, halimbawa, 30 mil,
nawala na yung Jasmine, anong gagawin mo sa komersyo mo, sa tindahan mo? Sasara mo o hindi? Siyempre, sasara mo yan maubos nito puhunan mo lugi ka Di ba gano'n? Pero ito, lugi, ba't hindi pa sila? Kung hindi na pwede nilang damihan ng trabaho at sahod namin, kailangan yung lupa na. Ngayon, kung ayaw niyo pumagi lupa, ibalik sa trabaho yung mga tanggal at harapin niya yung CBA. Para nang sa ganun naman yung CBA namin, madagdagan yung sahod, pribileho, at saka yung dagdag na Mondays, ospital. Para nang sa ganun, makagapay naman yung manggagawang bukid. Hindi yung binubusabos niya kami ganito. Kasarap ng buhay ng mga kuwang ko kami wala. Mahirap. Hindi na po tama yung ginagawa nila. Unti-unti pinapatay po yung mga tao Kundi sa mga manggagawang bukid ito, wala yung mga kayamanan nilang mga yun. Ngayon, ganit sila. Sobra-sobra ng kayamanan nila. Barya lang kinukuha ng mga manggagawang bukid. Ginaganit pa sila. Sa matagal na panahon, ang mga magsasaka na ang talaga namang nagpapaunlad doon sa lupa, ang nagtatrabaho. Pero sa partihan ay sila yung kapos na kapos. Kaya mas maiaahon mo yung kanilang kalagayan kung libre mo ipamamahagi yung mga lupain. Ang Hacienda Luisita po, ang mahigit na ang 6,435 hektarya na yan, ay laboratorio ng isang huwad, anti-magsasaka at makapanginang may lupang batas sa reforma sa lupa. Kaya higit na lumalakas ang batayan at dahilan sa pangangailangan na isulong ng mga magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda ang isang tunay at puspusang reforma sa lupa. At doon lamang mabibigyang wakas ang paghaharit kapangyarihang feudal ng pamilya Cojuangco at Aquino. At yan ang isang dahilan na para mapahina ang paghaharing feudal at ng mga Panginong may lupa at kumprador sa ating bansa. Tumitindi at nagpapatuloy ang problema sa lupa ng masang magsasaka sa ilalim ng Pangulong Macapagal Arroyo sapagkat ang kanyang programa ay maglilingkod sa mga dayuhan. Ang sinabi niya na 1 to 2 million hectares na lupain sa ating bansa ay ilaan para sa agribusiness. Ang kahulugan nito ay ejectment sa mga magsasaka, sa mga manggagawang bukid sa lupang sinasaka. Pangunahing masugid na tagapagpatupad si Pangulong Arroyo sa dikta ng General Agreements on Tariffs and Trade, World Trade Organization, sa imposisyon ng IMF World Bank. Si Pangulong Arroyo ay puppet, pasista, kontra magbubukid. Wasto lamang na ipinanawagan na ng masang magsasaka, sobra na, tama na, patalsikin na. Bago sila ng Kastila rito, gubat pa lang ito, gubat. Hindi, walang tanim pa noon. Noon, gumugubat pa nga yung mga tao nagtatanim sila ng kanya-kanya. Halimbawa, ikaw, tayo rito, ako nandun, yung iba. Noong luminis na, biglang-bigla, lahat napunta na sa Kastila. Nasaklaw lahat yan. Tinatanim ng tubo.
lubang ito, binungkal pa ng mga ninuno namin ito. Wala po silang kapagod-pagod dyan. Yumaman po sila at nabayaan kami. Sa 1967 at saka ngayong 1985, na-desisyon na sa korte yan, pamahagi na sa manggagawang bukid dyan. Pinagsamantalanan na naman yung karapatan naming lupa. Talagang ayaw ibigay, ayaw bitawan. Talagang karapatan namin talaga ito. Ang sinasabi na noon, prinsipyo o kardero. Yun na. Kapag prinsipyo, walang pera. Ang ginawa naman ng mga tao, siyempre, iniisip na rin siguro, baka hindi rin kakain dahil, yun na, sinasabi, kapag prinsipyo, walang biyaya kanila. Ang ginawa ng mga tao, pinoto ang yung stock. Yung nga, nakuha namin noon, dapat sabi nila 33%. Ang binigay nila, 3% lang. Okay no? 1849. In-share ko ba lang kay? 16. Yan, 15. Pangarap ko share. 15. 10 years daw, makukuha namin pero nagbago. Ang ginawa nila, after 30 years na. Paano kung namatay ka na? Ibibigay pa kaya? Hindi na. Buat nung pumasok yung SDO, lalong lumala yung sitwasyon. Ngayon wala na. Talagang isang araw na lang sila nagtatrabaho. Isinalaksak sa kaisipan ng mga tao ang stock distribution network ng saganang makapagmanyobra ng todo-todo ang pamilyang Cojuangco para maiwasan ang tunay na reforma sa lupa. Ito ay isang wad na reforma sa lupa sa ilalim ng stock distribution auction. Namumuong parang buhawi ang paglaban ng aming uri upang hawanin ang malawakang pambubosabos at pang-aapi. Itinuturo ng katwiran na tanging sa aming sama-samang pagbangon, malulubos ang pagkakapawi sa lahat ng uri ng piyudal na pagsasamantala. Sa buong Pilipinas, hanggang sa internasyonal, ang ginawa, pagpatay sa aming mga kasama, ng mga militar at kapulisan, kapalit ng pagtingin ng ating karapatan, ginawa tayong baboy. Hindi po tatangin na bagyan sa mga kababayan natin. Dahil po, napakalalang po ng kailangan natin. Hindi po kami naging pagkawin sa kanila. Kaya, alam ko sinong nila, kapatayan na mga magkakawin mga nalagyan.
Jesus ko! Lagi kayo! Lagi kayo! Lagi kayo! Walang mangundas kayo! Lagi kayo! Tapos sabog yung dibdib hanggang likod, tagos. Bali ang kamay, wasak ang mukha. Ginawa nilang target range. Lahat ng mga militar, sila ang nagpaputok, sila ang nagbaril sa mga tao. Talagang masakit ang mga ginawa nila, yung mga kuwang ko na yan. Wala silang awa sa mga tao. Pati bata, pati babae, wala silang pinapalampas. Dagdag lang ng trabaho ang hinihingi ng mga wilgista. Bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aming mga kasamaan. Dapat panukutan nila ang mga kuwang-kuwang na ginawa nilang ito. Ang kunti lang hinihingi namin, hindi pa binigay. Hindi sana nagkaganing ito. Tutuloy pa namin ang laban. Hindi kami atras. Hanggang dyan kami kamamatay. Walong tagaraw na sungkad ang lumipas. Tumatangis ang lupa sa pagkabulok ng mga palay. Ang dating masayang parang ngayo'y puntod ng panaghoy. Sa ilog ay dumadaloy ang dugo ng karasan. Ano ang nangyari? Bakit sumasanib sa hangin ng pulburang umaasingaw. Mga bubong na anahaw, tinutulas na Ngayon na ang panahon ng kabyawan. Ngayon na ang panahon upang anihin ang bunga ng ipinunla naming sakripisyo at paghihirap. Ang matalim na kampilang tatabas sa ugat ng pagkaalipin, ang panahon ng aming pagbangon. Dahil ito'y pinagbuwisan na ng buhay at hindi na namin pwedeng sayangin pa yung pagiging martir ng aming mga kasama. Kabuktutan ang ngayon ay naghahari, masang anak pawis ay minuduhati, subalit bukas ay dagling mapapawi, salot na dulot ng kaaway na. Mapahihina lamang ang kapangyarihang pampolitika ng mga Panginoong Baylupa at Komprador at ng kanilang at ng mga dayuhang nagsasamantala sa ating bansa kung sasandig po tayo sa lakas ng mga manggagawa at mga magkasaka at lahat ng mga inaapit pinagsasamantalahan uri sa ating lipunan. Na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at paglaban, doon nakakamit ang tunay na reforma sa lupa at katunayan sa kanayunan ay lumalakas ang pambansang pagkakaisa ng mga magbubukid, pagpapalakas sa kooperasyon sa hanay ng mga magsasaka, pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapababa ng interes sa usura, pagtataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at iba't iba pang mga tagumpay. Kaya ngayon, itinatakda natin, lalagutin natin ang tamigala ng pagkaalipin sa pamamagitan
ng malawak ng pagkakaisa at determinadong lumaban para sa tunay na reforma sa lupa. Sikat ang araw sa kinabukasan, mamamayan, hindi niya ring panawagan, magpakatapang at maahas lumaban, mamamayan, hindi niya ring panawagan, magsisulong at kampi ng tagumpay. Atin ang tagumpay. Anong tinilagas mo kami sa baba? Pinulot mo namin yung tindahan. Hindi yung mga buwa mo na nagsisinungaling lamang mo. Dahil kita namin ang nangyaring talaga. Yan po ang totoo. Hindi mo kami nagsimula. Sila po ang nagsimula. Nakuha ko. Hindi ko ako alis. Kasama niya ako. Makikipaglaban sa karapatan ninyo. Kasama ito lang ang maya. Walong